Pinagkaiba po ng paglalagyan kapag plastic pot, nag-hold po yung moist ng ating soil. And when it comes to clay pot naman, ay hindi po siya nag-hold ng moist. Paano nga ba alagaan ng ating mga Fittonia? So for today's video, ay i-share ko sa inyo on how to take care of our Fittonia. So gusto mo malaman, tapusin mo ang video na ito. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Welcome to Facebook, YouTube, and TikTok of Mark of the Jungle Plants. Sa episode na How to Take Care of Plants is I'm going to share with you the specific plants which is the Fittonia. Ito po. So itong halaman na ito is a flowering plant. Then marami din dito nagko-collect sa Pilipinas, kaya naman i-share ko sa inyo kung how to take care of this plant, kung paano sila alagaan. So 5 months na ito sa akin at hindi naman ang labong at saka ang lush na itong halaman na ito. Ang kinaganda dito sa halaman na ito is marami po silang variety. And then iba-iba po yung kanilang mga dahon. Katulad dito sa isang set A natin na halaman is meron pong kamukha ng broccoli. Yan, color green po ang kanyang dahon. Dito naman sa kanyang katabi is maganda din po ang dahon nila. And then ito po pink na pink po yung dahon at red. Ito naman po para din siyang gulay, no? Tignan. So pinaghalo-halo ko lang po sila dito sa isang pot, which is para mas maging lush po sila. O nilagay ko po dito sa clay pot para titingnan natin kung ano po ang mas maganda na care tips o mas magandang lalagyan dito po sa clay pot o dito po sa plastic pot. So i-share ko po yan mamaya. Ating mga Fittonia ay maliliit po ang mga dahon. Ayan. Ito po yung kanyang dahon. Hindi po sila tumataas. Tumaas lang naman sila. Parang mga isang ano lang, lapad ng isang kamay. Hindi po sila tumataas ng katulad ng mga other plants, katulad ng mga ornamental plants. Ito kasi parang ano lang po siya, flowering plant po. Since isa siyang flowering plant, nagbo-bloom po siya when it comes to season. So seasonal po ang pag-bloom. Maliit po ng kaunti ang kailangang mga bulaklak, halos hindi po makita-kita. Kaya naman, sinasabi na hindi daw po ito flowering plant, pero ito po ay part ng flowering plant, kaya naman tinawag siya na Fittonia. So ang mga Fittonia dito sa Pilipinas ay mainly tumutubo sa bandang Luzon, katulad ng Baguio, Pampanga, kasi malamig ang klima doon. Kaya naman itong mga Fittonia kapag nandito po sa medyo may Visayas tapos mainit sobra, kinakailangan na nasa shady area lamang po siya. Because it comes to the humidity, mas gusto nila medyo malamig na klima. Kayo mag-alala mga ka-jungle dahil itong mga Fittonia naman na ito ay friendly houseplant naman ito. So when it comes to the pets, sa mga toxic na halaman, hindi po ito toxic sa lahat ng mga ating halaman nandoon sa ating plants. Ito po, part po siya ng non-toxic plant. So when it comes to sunlight requirement at pag-uusapan o yung kanyang sun requirements ng halaman na ito, very simple lang. Kahit masinagan lamang po siya ng kaunti lang, ay mamumulaklak at gaganda po ang mga ganitong halaman. Ayaw niya pa nung todo na sikat ng araw. Ito kasi, di ba, nandun po yan sa aking indoor, sa terrace namin. Hindi ko po siya hindi ko po siya pinapaarawan ng sobra. Kaya naman po ngayon, nandito na po siya sa outdoor. Meron na po kaming net na nabili. Ito. So kung gusto nyo mag-check out, nandun sa TikTok ko, pwede kayong mag-check out itong net na ito. So anyways, so when it comes to sunlight, hindi kayo mamumblema kung ang inyong mga indoor ay kaunti lang yung sunlight, pwede ito ilagay sa loob ng bahay. So kung tinatanong nyo naman kung bakit parang namamatay yung inyong mga Fittonia, siguro nga kulang po siya ng pagdidilig. Kasi itong mga Fittonia, when it comes to watering requirements, araw-araw po ang pagdidilig ng mga Fittonia. Opo, lalo na kapag naka-clay pot po siya. Yan. So ang pinagkaiba po ng paglalagyan kapag plastic pot, nag-hold po yung moist ng ating soil. And when it comes to clay pot naman, ay hindi po siya nag-hold ng moist. Clay naman ay nag-absorb po siya ng moist. Kaya naman, mas maganda kung nasa, talaga siya, nasa plastic pot. Pero yung clay pot, pinagkaiba dito, ay dapat hindi mo siya i-neglect kasi, nako,
itong mga ganitong halaman, pag nasa clay pot, parang need po siya ng dilig kasi natutuyo agad. Kasi nag-absorb po yung clay doon sa ating mixture na soil. Kung itatanong nyo mga ka-jungle kung paano ko napalaki itong mga halaman ko na mga Fittonia, so may sikreto ako dito. Kung itatanong nyo sa fertilizer na ginagamit ko, I use MSG or Vitsin para sa ating mga plants. Pwede kayong magdilig dito once a month. Nilalagay ko po sa isang bote ang 8 grams na Vitsin at dinidilig ko po sa kanila. Kasi mas gumaganda ang ating mga plants. Alam niyo naman, sekreto ko yan, dati pa. When it comes to pest infestations, ang ginagawa ko dito, pero so far, hindi pa naman ako naka-encounter ng mga insekto dito sa ating mga plants na ito na Fittonia. Bukod doon, pwede kayong gumawa ng vinegar spray dito sa mga plants nyo at i-spray nyo sa kanyang dahon. Pero kaunti lang na mixture like 2 tablespoon na vinegar at saka tubig na kahit 1 liter at i-spray nyo sa inyong mga halaman para mawala po ang insect. Pero yung mga Fittonia naman, hindi po siya lapitin ng insect. Pero kung meron kayo makikita, ganun ang gawin nyo. So since tapos na po tayo sa ating care tips, ngayon naman ay paano natin mapaparami ang ating mga Fittonia plant. So ang ginagawa ko dito kapag ako'y magpro-propagate, ay magkakat lang tayo kahit kaunti lang na stem dito sa kanyang Fittonia. Wait lang, kukuha ko na. Itong maliit na paso, plastic din po yan. Then kung gusto nyo mag-propagate nitong maliit na Fittonia na ito, dito kayo magkakat. Ayan, dito kayo magkakat. Ayan, ito oh. Pwede ding dalawang method ang paggagamitin nyo, pero ako direct to soil. Yung iba naman ay nagwo-water propagation para mas mabilis ang kanilang pagpaugat. Pero pwede naman din po hindi. So, ang ginamit ko po na soil ay Medron Pumice and kaunting garden soil. Hindi naman po sila mapili ng soil. Basta lamang po ay may garden soil, okay na po sila. Ayan. Gusto nyo maparami ang inyong mga Fittonia. Mas simple lang naman magtanim ng ganito. Kung gusto nyo paramihin, dito lang kayo magkakat. Ayan o. Dito lang. Tapos itatanim nyo lang, ganyan nyo lang. So, dalawang variety ang tinanim natin. Ganyan lang magparami na ating Fittonia. Hindi nyo na kailangan ng mga rooting hormone. Mabilis lang naman sila umugat. Yan. So, ito na po ang ating naitanim na Fittonia. Yan. Dito po natin siya didiligan sa gilid. Make sure hindi mababasa yung kanyang dahon. So, very simple lang magparami ng ating Fittonia. Ayan mga ka-jungle, na-share ko na sa inyo ang complete care tips ng ating Fittonia plant. I hope nagustuhan mo ang video na ito and don't forget to subscribe, follow my page, follow my TikTok, and follow my Facebook page. And I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress!